Pangunahan kita ni Brother Ariel sa pagbasa. Good morning, everyone. This time, let's open our Bible in the book of Matthew. Let's read Matthew chapter 25, starting from verse 14 to verse 30. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Basahan tayo ang sinabtanay. Verse 14, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered them his goods. Then he that had received the 5 talents went and treated with the same, and made them other 5 talents. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid the Lord's money. Verse 20, and so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Verse 24, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Let's read verse 30 together. And cast ye the unprofitable servant into the darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. May the Lord bless the reading of His word. Thank you, good Brother Ariel. Siningat yun, magbalik kita sa bahin sa Ginoo at tagta sa ang atong tithes and offerings. May request ng mga atong ushers. Special number. Yang ba? Let's pray together with Brother John Pantaras. Father, patawaran kami sa aming kasalanan ng imo, sa isip, sa salita, at aming mga actions. Father, bless the gift, bless the tithes and offering. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Standing in all of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in all of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done.
to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Diyos ka ano nga tabo sa palibot, paos man, ubo, sipon, ma-worship kita sa Ginoo. To God be the glory. Salamat yun sa ambano, no? Let us all stand and sing the doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magapamati kita sa ngabanon, ngayatag sang choir.
aton choir members, no? Dagutok na gid. Either igubaon taning kilid ka kilid, o kung di ka nang iba ng mga membro sa choir dito lang sa gwa. Sige na kanta. Sige lang kanta di nga sulod. Pwede mo na? Sige. Or hindi gani, balis karon ta. Ang choir dira, ang iba ng mga membro diri sa stage. Pwede mo na guro, no? Either of those suggestions. Pero ang namigid nga diri ang choir sa tunga. Thank you, gid, Brother Josh, for being a blessing sa aton nga music, no? Kag dalayawon gid ang Dios nga may ginbutang kita diri nga choir conductor kag mabuhin-buhinan ang obra ni Miss Dakila. Sige, so amo na ang kwan. Ako namin man kinas ang kanta ni Grace, no? Ang choir, we are on the Lord's side. Kag kung we are on the Lord's side, sino nagapanag-iya sa aton? God owns us. Diba? So, ang kanta mo kainan ni Grace talks about, ang basis na is usually Acts or Galatians 2:20. Remember that? I am crucified with Christ. No? Nevertheless, I live, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, in other words, those songs nga nabatian nato nalin sa choir kag sa special number kung sa aton pa naga-jive sila sa isa ka mensahe nga bilang mga Kristohanon iya kita sang Dios kag kun iya ka sang Ginoo, meaning to say you are blessed by God. Amen. And we have responsibilities to God. The more we are doing our responsibilities, the more we are blessed with God. Amen? So this morning, that is what we are going to talk about. Ang mga butang nga gusto sang Ginoo sa aton. Dumduman ako ng isa ka istorya nga sa isa ka mental hospital, may isa ka pasyente nga nagapamunit sa labador. Kag nalabayan na sang doktor. Gapamunit sa labador. Siling doktor, to, damo na kuha mo. Siling sang pasyente nga buang. Nya, balik ka dyan, doktor. Nya, kung tarong pinsar mo, may isda blades labador. Ti sino sa ilabing tarong. Dumayo pang buang, no? Balo pa. Nga labador wa isda. Sige so importante ang panguna-una nga tadlong. Diba? Kay kung insakto ang panguna-una mo, insakto man pag-intindi mo sang pulong sang Ginoo. Pero kung there is something wrong with how we understand things, it will also be affected aton pag-intindi sang pulong sang Ginoo. That's why ginagamit inisang Ginoo nga aton nga mind. As a matter of fact, the Bible talks about the heart, which is the seat of our life. Kag madamo sa mga theologians na nagasiling ang seat sang aton nga kabuhi ari sa aton nga brain. Kay ang brain amo ni siya ang central unit, di ba? CPU, no kay CPU sa computer. Central Processing Unit. Ang mabatian mo, ang makita mo, gina-process ang imo nga brain, and then it is distributed to your actions, to your motives, and then to your feelings, to your heart, and at the same time, that is how you are going to process your life. Amo na kung ano mabatian mo sa nga pulong sa Dios, gina-process ina sa aton nga pangunahuna, kag pagkatapos ina it goes with how we apply it in our lives. And as a matter of fact, ang isa ka Kristohanon dapat nga sano o kung tadlong imong nga pagtuon sang pulong sang Dios.
That's why nga ining Bible, this is the only way that we can understand God. If a certain religion or if a certain group is not based upon the Word of God, ang iyang teachings, masunson, nga ginatudlo, o kung ang ginaprocess sa mga membro sa ang religion, hindi man nagakasinanto. Amo nang masiling kita, tanan nga religion, pastor, insakto? No, hindi tanan nga religion, insakto. Kay kung tanan nga religion, insakto, kung insakto tanan, nga ang may sala, nga pagtudlo. Di kundi, there's something wrong. Gani ang isakto nga pagtudlo na base sa Word of God. Kag may mga fundamental teachings nga dapat naton i-observe. That is why nga magsiling kita gani nga wisdom, biblical wisdom is the ability to judge correctly and to follow the best course of action based on knowledge and understanding. Amo na siling ni Dr. Lockyer. Isa na siya ka theologian. Ang biblical sense, ang wisdom, ability to judge correctly. Based on what? Based on our knowledge and understanding about the Bible, the Word of God. Siling pa sang na research ko niya, true wisdom is always consistent with the two great wisdom themes of the Bible. Ano na? Ang importante nga theme sa Bible, reverence to God, our Creator, and respect for all persons everywhere. Those are the fundamental themes. What the Bible is teaching, reverence to God. Una gid ang pagtahod sa Ginoo. Bisan diin lang kita magkadto, ang pagtahod sa Dios dapat ara gid sa aton. Amo na ang Kristiyano ay na-divide ang aton niya nga kabuhi. Siling sa iba ang kabuhi ta kuno may ara nga ginatawag nga religious kag secular. Diba? Kung nara ka sa ulabrahan, kuno panawag sa secular. Kung nara ka sa simbahan, religious. Hindi mo na. Kung Kristiyano ka, wherever you go, your life must bear the name of Christ. And wherever you go, you are a Christian. Bisan sa ulubrahan mo, bisan sa eskwelahan mo, dapat makita ang pagka-Kristiyano naton. Kay ang pagka-Kristyan, hindi lang na iya sa natawag natin bala nga sa imo nga daw by word lang bala nga matawag ka nga Kristyan kay may reliyon ka, or if you are a Baptist, you are a Christian. But a Christian is a person who is having that reverence to God, the Creator, first of all, and you have respect for all persons. Okay? May pagrespeto ka sa tanan ng mga tao. Bisan believers man o kun unbelievers. Those are things that we have to consider. Our country today, our world today is confused and is in trouble. Nga aman, ang sentro sa pangunauna sa tao subong hindi nang Ginoo. Damo na, no? May pagkahamkon. Ano pa? May dalok sa puder. May bugal. No? Damo. So, muna nga ginagamo. Bisan sa Philippines, pamati lang ko sa mga isa, gaano ko bala, tanaw-tanaw lang ko sa mga congressional hearing, Senate hearing. Ang isa masiling ka daw ka waste of time. Although nga importante man na mabalaan ng kamatuoran, pero waste of time, kaya nga, ang mga opisyal sa aton gobyerno, something is wrong with them. Nga, because of corruption. And what is corruption? That is not reverence to God. Diba? Si Alice Gong Pertina, nakapalagyo pagada sa Philippines, diba? Galing may rason nga nakapalagyo siya kung sa akon pa. Dubli ang rason. Number 1, ngalan niya si Alice. Pilido ya pa, go.
kundi mano ka da. Ngalanan nyo da nga si Alisgo kag mareklamo ka pa. O sige. So muna ang aton nga sentro sa aton pangunahuna. Ti ang pinaka ginatumod naton dire nga kung Kristiyano ka napanawag sa aton. We are only stewards of God. Di ba? So when we talk about stewardship, kay nga bulan stewardship ini ang aton nga subject nga ginadatalakay dire. Magsiling nga stewardship, ano gani ang stewardship nga gina-define naton kalabanan? Way ko naging butang dire kay daw nabalanan ninyo guro kung ano nang stewardship. Magsiling ka gani nga steward. Ano na siya sa iligay nun? Tulugyanan. Kaya ang word nga stewardship, it comes from the Greek word oikonomos. Meaning to say, oikos means house, and oikonomos means it is the management of the house. How the manager will dispose what are in the house. So, ang steward nga ginatawag, he is called a manager. What else? A caretaker. Muna manager o kung caretaker, steward, panawag sina. When you talk about steward, you are not the owner of that. Hindi ka tag-iya. Ikaw manager ka lang da. Gin-appoint ka lang da sa tag-iya, nga ikaw da mamanage na. And with that management, you will be responsible to the owner, and you will be accountable for everything which were done. Nga may ginatawag naton mga lapses sa isa ka steward. Amo na ang panawag sa isa nga tulugyanan. We are stewards of everything. Kung nagatrabaho ka, you are the steward of your master. If you are employed, you are steward of the work which is entrusted to you. Now, in our Christian life, how do we view our stewardship? Kita nga mga Christian, pag view mo sa stewardship, ng pagkatulugyanan mo, anong ginasiling sang Bible? Everything nga ara sa imo, yes ang ano? Yes ang Diyos. That's why nga ang ginbasa naton kaina, it talks about the parable of the talents. Right? Base masiling ka nga ang talent, pareho masiling isang talent, diri sa aton nga backdrop. Kay masiling ka talent, yan talent festival, sadya ni karon sa hapon. Sino nakapalista na sa inyo? Talent nyo. Ang talent nyo, may got talent karon sa hapon. Sige, the parable of the talents. Ginbasa na kina ni Engineer Dakila, which about Matthew 25:14 to 15. Hindi niya pareho, yasang the parable of the minas, baladra sa Luke, I think, chapter 9, no? So, Matthew chapter 25, diri gin-reveal, gin-istorya, gin-pahayag sang Ginoo sa aton. Ang may kaangtanan sa isa ka parable, mas parable, gani, paanggid. Magsiling ang paanggid, pag-define naton sina, an earthly story with a heavenly meaning. Dutanon o istorya lang nga daw kung sa Tagalog pa karaniwan na bala daw ka common nga mga istorya, pero ang kahulugan sana heavenly. Amo nang ginagamit ni Jesus Christ kung nagatudlo siya, he used parables before in order to enlighten his disciples. Actually, ang ginatumod ni Jesucristo, magatag sa parable, mga disciples, munti ganamo pamati sa iya. Manang meaning sa parable, to put alongside. Kaya namangkot ang mga disciples, Lord, nga kami lang taga-ano sa parable. Sila ni Kristo, ang mga tao nga nag-upod-upod, duway na sila interest sa mga butang nga spiritual. So, ang ginatubo ni Kristo, ang ginatudloan niya kung anong gid ang kahulugan sa parable, among iya mga gintutunan. So, ginatudloan niya sila sang meaning sini. So, ari ang parabol. Anong parabol nga ginatudlo diri? May isa ka tao nga, manuglakat siya sa iban nga lugar. Kag siling diri, gintawag yang tanan niya nga mga servants, kag panagtagan sang naglain-lain nga mga
ano ni, nga mga allotment. Okay? Intindi na mo na allotment. Kung abroad ang ginaganan mo, may allotment ka. Ano ka allotment sa aton? May ara ka nga, ano allotment sa ligay nun? May ara ka na pertenecer nga partida. Diba mo ng allotment sa simple pag-insindi. May bahin ka bala? So, panagtagya ang iyang pagkabutang, siling dire, ang iyang mga talents, kagintagaya, isa gintagaya pila? 5. Ang isa gintagaan niya, 2. Ang isa gintagaan niya, 1. Kag silin niya, sige, lakat ka mo. Kag you make business out of what I have given you. Kung si Jesus pa ya sa Luke chapter 9, occupy till I come. Ariya, silin ni Kristo, then, silin niya dire, and unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received 5 talents, what did he do? He went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise, he that had received 2, he also gained another 2. But he, he that had received 1, what did he do? He went and digged it in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh. Ara nag-abot na, and reckoneth with them. Pag-abot ya, panawaga sila, kag pagtang isa-isahon, kung ano nang resulta sang iyang agin panghatag. Right? After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Recon meaning, gin pangtag isa-isa, gin pang-judge sila. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside. His Lord said unto him, pareho man Japon sang ginambal yato sa 5. Well done. Nang well done sa iligay nun. Very good. No? Well done. Or kung sa aton pa, congratulations. Well done. Mayugid. Good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. Sino ning tagaan niyang 2? Nya, you had been faithful over a few things. 2 lang yan natag sa iya mo, diba? Ito yung 5. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ari ang masubo. Then he, which had received 1 talent, came and said, Lord, I knew that thou art a hard man. Siling sang tao, Lord, pagkilala ko bala sa imo, ka bagsik sa imo. Sa aton pa na yung mga ilinsindihon. Na? Reaping where thou hast not sown. Gaanay ka lang yung sang way mo tanom. Grabe pag judge siya sa judge, no? Imbes nga siya ang judge, kinunahan niya. Yamak mo na. And gathering where thou hast not strowed. Gatipon ka, sang way mo pang sabog. And I was afraid. Nadlok ko mo na nga, nadlok ko. And I went and hid thy talent in the earth, and lo, thou hast that is thine. Nya raw, di mo lang na. Anong balatyagon sang Lord? Verse 26, His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. What do you mean by slothful? Sloth means, tamaran.
Ang isa ka term nga gamit sa mga tamaran, nga mga lantumay, bla. Insindi mo sa lantumay. Nga, panawag sa iban na. Nga bago-bagoon. Slothful o kon sluggard. Sa Proverbs, kung di mo na, kabalo ka, ang pinakaluya, ka pinakahinay nga sapat, nga nabilong sa family of the primates. Amo ning sloth. Sloth, bala, ang daw, tsura daw amo. Nga magsaka sa kahoy, amo lang na siya. So, siya na ang number 1 nga target sa mga eagles, kag iban pa nga predators. Kay kahinay si Magiyo. Di panawag siya, sloth. The slowest kind of animals na belong sa mga family of primates. Anong primates gani? Magsilik ka nga mga primates, inabalang mga sapat nga daw tawo, kag sino na? Ang mga amo, kag mga apes. Dala na nadang sa buhol, ano ganin ng dako mata bala, pero sa iban nga dako mata. Tarsier, no? Sila, churong bala do tarsier. Kaya nga, ginatumo dyan mata. Daw bukaw bala, no? Tarsier, kita mo na, no? Dito kami sa una sa buhol, pangita ng tarsier, kung di na yun. Isang una ko na sila, Pastor Dakila niya, pangita ko sa tarsier, ara, naglistupad ko. Gamo ng matayaw. Gapamudlo, ahay, ang tarsier, da mo lang dako. Kita mo tarsier? Da mo lang dako, gamay lang. Ga kupo sa kahoy, da pakabla. At to mo sa buhol, kay kita mo to tarsier. Mo na nga, gamay lang lawa siya po, dako mata. Mga primates, mo na, sila primates gani, mga apes, mga monkeys, no? Mga sloth, mga primates na sila. Yung tawag na sila primates, kaya daw silang isang nagatawag, doon ginagid ko na sa tao, ila itsura. Tuod na, may haraman tuod nga itsura, daw primate. Pero diri sa aton, daw ay ko nakita. Pero kung sa iba niya lugar, dadamo. Kung sa iba niya simbahan, kita ko primates. Pero diri wala. Puro mga beautiful. Kaya ka pa ba? Ari ka ron. Siling sang iyang slothful servant. Tamaran nga servant. Wicked pa mo na description sa Bible. Siling sang master. Kabalo ka lamang gali nga bagsi ko nga master. Kabalo ka lamang gali nga gaani ko sang way ko gintanom. Kabalo ka lamang gali nga panipon ko sang way ko gin pang sabog. Nya tingaway mo gin bisan tani ang kwarta ko gin patago mo lang. Sa linding may 5 por size pa. Tani gindala mo lang sa mga Turko. Wala pa tayo Turko sa tono. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers. Sa una gali, may amo man na. May bayluanay naman to kwarta sa una. Galing sa mga Hudiyo, lain ang diling sang Diyos. Sila sa ginoon sa mga Hudiyo, kung nagapaulam ko mo sang kwarta, lending. Ang paulam mo sang kwarta, ang mga pigado, ang mga utod nyo. Tapos, hindi nyo pag baylo, ang yung bayo. Hindi nyo pag imong collateral, bayo, ya? Hindi mo na iba, no? May collateral. Kaya nga, do luson na gani ka bayo, kag daso na luson na gani ka kasarang. Kuha na pang collateral, tapos sukton pa sang interest. Di sa mga Hudiyo, silang sang Ginoo, kung magpaulam ka mo sa utod nyo, hindi ka mo mag-interest. Wala interest, hindi ya 5 por 6. Paulama lang, wala lang interest. Basta bayaran niya lang ang ginhulam niya. Nami man na, no? Ngayon man na nga deal. Kaya kung kisa, magnegosyo ka sa ang lending na tawag, sa barangay, mo problema parte sa inulamay mo. Labanan nga na uyatan kong mga kaso, mayroon akong isa tag 50 mil. Mayroon gani nga, the latest nga nauyatan ko, imagine,
500,000 yung pahulam ya. Waay pa nabayaran. Imagine, hasta lang na gani, 50,000 dapat ang maagi sa barangay. Iban sa naya, direkta na for direct filing na. Galing kita, ginapaagi sa barangay, tiway tamay mo, kay napaagi na sa barangay, kundi asikasuhon. Pero usually, kung sobra na 50,000, direct filing na naya. Yaryo, kabalo ko lamang galing mo ng attitude ko. Tani gin ano mo lang, ginbutang mo lang sa exchangers, ano pa nawag sinagani? Pasakaan mo lang. Yawat tani. Pag abot ko na may interest pa. Tiyamak mo, hatag ko sa imo, 1 talent, biltadaya, 1 man Japon. Ano ka nga klase servant? Siling sang master, take therefore the talent from him, and give it unto him with 10 talents. Sino itong may 10? Tublang 5. Kundi ang 5, yung tagaan 5, kundi again, make business siya ang 5. Nagdugang 5, 10 tanan. Siling sang master, kuha ang isa ka talent, ihatag sa pulo. Kasi niya dire, for unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Okay? Now, ari anay, iklaroon ko ng verse 30. Base masiling ka mo nga, uy, laging dala sa impyerno, ginaboy sa impyerno. Ang verse 30, kabalo ka, parabol, ini mo. Hindi kita maghimo sang aton nga doktrina paagi sa parabol. Diba? Kaya ang parabol, istorya lang na ni Jesucristo. Hindi na niya real nga magsiling nga, ginaboy sa outer darkness. Although, ang impyerno, outer darkness mana. No, kanggid sini. Pero ang buot na silingon, nga outer darkness, ang ako niya pag-insindi sina, kay ginkuha sa iya, ang isa ka talent, kag wala saya bilin ginkuhaan siya sang tanan sa iya, ti kundi ang guwa mo, kundi daw ka mangin madulom ang pangabuhi mo, kay nga ginkuhaan ka mo. Amo na ang kwan, hindi tanaya masiling nga outer darkness speaks about hell. No, it's not. Okay? So, those are things nga ato na na-clarify. So, I have given you the account, the story about this, para maintindihan nyo kung anong content sinisang parable of the talents nga ni. Now, tunan naton. Kay kabalo ka, ang parable of the talents na bilong ini sa Matthew chapter 25. Kag sa 24-25, ang konteksto sinang chapters, they talk about the coming of Jesus Christ. So, kung sa aton pa, kung naghahambal ini sang coming ni Jesus Christ, Matthew 24-25, no? Ang verse 25, ang chapter 25, una dira, before sang verses 1 up to verse 13, talks about the parable of the 10 virgins. Bla? 5 sa ila, may mga suga na sila, no? Ang 5, may unod na nga nga oil. Ang 5, wala. Pag abot sa nobyo, sa kagabihon, nagdalang-dalang sila pagita oil. Kay kabalo ko sa una, ang customary nila, maghiwat gani isang sinalo-salo sa kasal. Ginulat na mga tao sa gwa mo, ng ilabalay. Tapos, dugay-dugay, ining masulod na ang nobyo. Dasig lang. Pag sulod sa nobyo, nga dasig lang, upod sa inobya, sirado na dayon ang kurtahan. Hindi sila kung hindi ka preparado, hindi ka dayon kasulod. Kaya mo nang ila kultura. Okay? Inaya sa, natawag naton, sa sinalusalos ang kasal. Ang 5 virgins, wala ya sang suga. Ang 5, may ara sila yung suga nga na preparar. Pag sulod sa nobyo, kundi nakasulod sila. Ang iban to yan, ang dalang-dalang pato pangita sang oil, kundi why sila kasulod. Ano yung natudlo sina? Nag-stress sina sa ginatawag nga preparedness.
Kung mag-abot si Jesus Christ, dapat preparado ang tao. Okay? Ang preparasyon dira, oil. Kag siling sa mga scholars, talks about the Holy Spirit. The moment we are waiting for the coming of Jesus Christ, it is very important to have the Holy Spirit in our hearts, meaning you are already saved because during the coming of Christ sa rapture, daloon ni Ginoong Hesus ang mga preparado na nga daan didto sa langit. Kung ikaw wala pa yan nakabaton kay Jesucristo, way pa nakatuo sa iya, way pa ka nagsunod sa Ginoo, the moment Christ comes, you will be left alone. Tiyan mo ng parable of the 10 virgins. Ari naman ang parable of the talents. What is this about? Ari man na Japon sa chapter 25, parable of the 10 virgins, 1 to 13. Ang parable of the talents from verse 14 to verse 30. Ano naman niya ang parable of the talents? Nag-stress o kung nagatudlo sa aton, the need to serve. The need to serve the Lord while He is away. We are in this time. Ang ginuutas, Jesus Christ, when He ascended up to heaven, He promised that He will come again. Sa iya pagkari kadua. Kag amo na, wala pa sa nag-abot, ano ang ginatudlo sini nga parable? It teaches us to serve the Lord while He is away. Did you get the idea? Okay. So, are, makadto kita diri. Amo na siling ko, magsiling ka ganing nga talent. Hindi niya nga masiling nga talent, festival man na, talent. No. Magsiling kaya nga talent, sa ato ni pag-intindi, inborn nga abilities, bla, manang talent. Kung Christian ka, inang inborn mong ability, it will develop into gift na tawag. Charisma bla or charismata. Charisma. Anong charisma? Spiritual gift. Amo na yung talent. Liwaton ko, magsiling kita gani nga talent, pero sinay inborn nga ability. Pagkatao mo, gamay ka pa, may abilidad ka na. Hindi ba? Galing kayo, hindi pa nimo na-develop na, kayo ay pa nimo, ginagamit mo. Pero ara na nalasi mo, ginatag sa Diyos. May abilidad ka, abi sa may kamagkanta. Ara na nalasi mo, may potential ka na, galing kayo, dapat i-develop mo pa na. Okay? Kag kung Christian ka, kung ang believer yang ila talents, sinagamit nila sa kalibutan, pagi sa fundraising, pagita kwarta, pangabuhian. Pero kung Christian ka na, may iban nga Christian nga career man na nila, pero ginagamit nila para sa Ginoo. And that makes a difference. When we talk about gift, talent. Pero ining talent diya sa Matthew chapter 25, hindi namang buot silingon. Ang buot silingon sinisang talents diya from the Greek word talenton, amin niya sini, measurement of weight or measurement of currency. Kwarta ang ginistoryahan dire. Hindi na yan talent, ng abilidad. You get the idea? So, again, the parable of the talents speaks about how the master distributed the amounts of money to his servants. Kag silindri, it refers to a certain amount of money. Amo na yung talent. Diri sa Matthew chapter 25. Ha? Bati ko sa mga nagawali nga ang talents diri gina-associate nila sa talent nga may magkanta lang na yatag mo sa Dios. Okay man na, pero hindi nang konteksto, hindi na yamo. Ginatudloan naton niya sa insakto blang pag-insindi naton, no? Kay importante maintindihan mo ang konteksto sa bersikulo nga ginabasa mo. Sa ano ang panguna-una. Now magsiling kita gani nga talents, siling naton, hindi talento, no? Okay. Anong amount sa isa ka talent? Talent gali, kung manggad o kung kwarta ini o kung manggad, taton pa. A talent is worth about 20 years of salary. Perte, no? Sa mga tao sa una, ang 1 penny, isa na ka adlaw nga sweldo, penny, 1 centimos, di ba? Muna sa una ya. Sino kaagi sa inyo
ubra sa una, ang sweldo, tag 7 ka pisos. Kagi ka mo? Mr. Espartero, no? 7 pesos ang adlaw. Mrs. Vasquez, kagi ka man? Pila ka pisos ang nagyan mo primero? 2 ka pisos. Imagine na. Ang 2 ka pisos ang una, subong ako na. Kaysa ang una, kuno, magkadto ka sa merkado, 2 ka piso, isa ka labador ang dala mo puli. Isa ka sako pang dala mo puli mo. Barato pang balaklon mo. Pero subong dala ka isa ka sako nga kwarta. Pag puli mo, pila lang ka plastic dala mo. Diba? Amo na nga, si Pastor Doc, ila pa kada plastic may corresponding amount, no? Pila ka bilog plastic sa balay nyo? Isipon mo na, amo na ang kaayos ang Diyos sa inyo, kay ginsudlan sang Ginoo plastic ang inyo. Ginsudlan sang Diyos ang plastic nyo. Gali iba niya plastic sina, ang iba niya plastic base niya nalin sa merkado, no? Base lain-lain na kung unod sina. So, barato. 7 pesos. Kaagi ko na sa una obra sa kampo. 7 pesos sweldo. Imagine times 6. Pila ang sweldo mo sa isa kasmana? 42 pesos. Lantawan mo sine sa baklan mo isda. Ang bugas ang una, barato pa to. Tag 1.10 ang kilo. Tao ang gantang. Ang gantang na, hindi na iya 1 ka kilo. Ang 1 ka gantang, ba't pila pila? 2 ka kilo, 1 ka gantang. Di ba, dyanan mo? 1.10 lang. Diba? Bakal ka bangros. Ining, pila lang to bangros ang una, daw, 1 kilo, daw pila lang to. Oh, tik barato. Amo na sa una. So, ang sweldo sa tao, during this time ni Jesus, 1 penny is equivalent to 1 day. Paano bala na? Kay pagpakaon ni Jesus, plus ang 5,000 people, mangkot niya sila. Pakaunan niyo ang tao. Sila sa mga disciples, Lord, how can we afford to let these people eat? Kay kung pakaon naman sila, this is worth 300 penny worth of bread. 300 penny worth. Imagine mo na. Pila ka tuig ng obras ng tao. 300 penny worth. 1 penny a day. Ariyo? Oh, imagine na bala. Ang talent is more than 20 years of salary. Isa lang gali ka talent, pirti ka dako-dako nga kwarta. Kaya mo sila ka talent, measurement na nimo sa una yan. Di ya sila nga bills ang ginabayad. Sa una yan magbakal kaya, ginakilo. Ginatalent bala. Kung anong bugat, amo nang ginabayad mo sa balaklon mo. Do barter bla. Pro kwarta. Kuna ning whatever it is silver or gold. Pero ang talent way balo kung ano ning sahi. So a talent weighed between 58 to 80 pounds. Muna siya. So clarify ta na. Ang talents man ari ay. Kung ang talents kundi literally amo na no kwarta ang ginatumo diri. Pero kung tagaan tani sang comparison, nagarepresentar man ini sang tanan naton nga mga resources. Tanan naton nga opportunities. Kag tanan naton nga nabaton halin sa Dios. Amo na ang matawag naton nga mga talents nga ginatag sa Dios sa aton. Inaya kung tagaan naton sang comparison. Kung analogy paghambalan bala. Okay? So, sa parable of the talents, may ari dire. May ari analogies. Magsila analogy gani comparison bala. Ha? Comparison lang. Ang the man going into another country, in compare na kay Jesucristo, nagkadto sa langit. The other country speaks about heaven where Christ is. Ito lang tao, naglakad siya. Laweg sa to. The servants speaks about Christ's disciples or believers. Ikaw kag ako.
Distribution of talent speaks about the endowment of God's resources and gifts. Pag-distribute niya bala, but silingon, nagahambal man na nga ang Diyos naghatag sang naglinlain nga mga allotment man sa tagsa-tagsa katao. Common grace panawag sina, kag special grace. The return of the man, it speaks about second advent of Jesus. The accounting required means the judgment. Prophet reported, meaning the improvements of the gifts that God gave. The buried talent, ito yung ginlubong, speaks about the man who was slothful, apathetic, having an evil heart. The joy of the Lord speaks about happiness in heaven. Faithful servant speaks about faithful Christians. And the unfaithful servant is compared to unfaithful Christians. Alright? So, those are the things. Siling pa ni William Taylor, saan ka missionary kag isa ka writer. Nya, the parable is true to the Oriental life of our Lord's time. Magsila Oriental gani, dito bala sa ila sa unang panahon, Near East portion bala. Dito sa Middle East na yon, panawag sila sa una, Near Eastern part of the world. Nga dito ko na sa una sa ila, kultura nila, nga kung may manggaranon, nga maghalin sa iya balay, kung pilalanda siya ka, ano kalawig, 2 courses were open to him for arrangement of his affairs. 2 ka bagay ang gina-arrange siya. Either he might make his confidential slaves his agents, committing to them the telling of the land and giving to them his money to be used by them in trade, or he might take advantage of his money changing and money lending system which had been introduced by the Phoenicians and which was the time in full operations throughout the Roman Empire. In the present use, the Lord adopted the former of these courses. Anong former? 2 ka ginahimo sa una kuno mo sa ila kultura dito sa sinang lugar sa oriental side sa dito sa Near Eastern part of the world. Nga kung may manggaranon nga magalin, 2 ka bagay ginahimo iya ginatawag iya nga mga ulipon tapos tugyanan sila sang iya nga pagkabutang araduhon o kon ang iya mga pagkabutang da para nga ma-maintain or ikadua, ginapaulam niya ang kwartaya sa iban. Ang gingamit ni Jesus, ang una. Ang una yung gingamit nga, no, ginpanghatag niya sa iya mga slaves, ang isa ka master, gintatag sa mga slaves, para they have to work it out so that it will produce something. Ang ikadua, ang katapusan, itong slave ya, amo tong in-quote ni Jesus niya, hindi bala, anigin pa sakaan mo lang kwarta ko para may biltada pa. Okay? So, insakto gid ang observation ni William Taylor. Meaning to say, ini nga parable, it is also based upon the culture of people during that time. Okay? Now, may tatlo ka, sigasigong ko lang. May tatlo ka important truths diri makita naton. Tatlo ka very important truths. Kag dapat tandaan tani. Number 1, are. Ano nga makita naton sa siningang parabol? Number 1, ang Dios nagapanag-iya sang tanan. Okay? Siling diri, for the kingdom of heaven is as a man. Sa inyo bala Bible, kung ang imo Bible, natawag ina nga kwan, may ara nga sa Bible nyo kung kuan bala ning ang kingdom of heaven inada italics la mo. Sila italics gani na balang daw ginsulat ya sa lain nga print bala italics. Meaning to say it is not included bala. Gin-supply lang sang translator. Kaya kung basahan mo na for is as a man. Kung kuha mo na abing kingdom of heaven, may punto man Japon. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. All right.
nagambal ini nga ang Dios amo ang tag-iya sa tanan. Kay siling dira sa Psalm chapter 24 verse 1, nga ang tanan naton nga naangkon halin na sa Dios tanan. Ano ganing Psalm 24:1? The earth is the Lord's. Ang kalibutan iya sa Dios. And the earth is the Lord's and they that dwell therein. Sino nang nag-start sa kalibutan? Mga tao, mga sapat, mga kapispisan, tanan. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Meaning to say, ang tanan nga redre. That involves all the resources. Mga mina. Amo na masiling ka. Di paano ang, for example, ang salakyan. Paano nga gintugan na sa Diyos na salakyan? Paano nga yan na sa Diyos? Kaya brahma na yan sa mga Hapon. Inobrama na sa mga insect, inobrama na sa Koreano. Iya bala sa Diyos lang plansa. Kung basihan mo ng Psalm 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Hindi sila nagkuha sa kinihimo nila palansa. Palansa, plansa, gali yan, no? Hindi ya palansa yan, ang ginaplansa sa bayo nyo, no? Nanaya panawag sa plansa. Anong plansa? Sa iligay, sa aton pag-insindi, okay na, ning steel, no? Japon. Plansa, kundi, ano ganun na? Mga sin bla, mga, ha? Pero sa mga atop bla, ding-ding, mga plansa. Plain, sheet gali, panawag. Sa iligay nun, sheet gali. Ay, yung English mo na Japon. Ay, tama mo sini. Pero kaya insindi na ka muna, di ba? O, plansa. Di na galing ang plansa. Ang plansa, ang steel, o kung na mga sheets, di na galing. Halin sa minahan. Di ba? Or bla, O-R-E. Plus nga may mga silver nga halin sa minahan, gina-combine together, no? Amo nang ginatawag alloy. Alloy bala? Sa science ano yung alloy kani kombinasyon na sang matiga nga bagay kag sang hindi gitanto katiga nga bagay, alloy. Siningon amo, once nga i-mix mo na ang duha ka material, perti katiga-tiga na. Muna nga bisan sa mga salakyan, bisan mga spring na kung alloy na, gamay na pero hindi na mabali. Kaya alloy na mo. Di nagali na, dalam duta. Sino to nagbutang sa dalam duta? Ha? Ang Diyos. Nangaritos mo na. Suksok mo na perme. Andam ka. Hindi yung kawaton. Kay, dapat maintindihan mo, inang aritos mo alin man sa Diyos. Nga kun bulawan inang imo nga aritos, ginmina ina sa dalom duta ang bulawan. Kag pagkatapos ang ginmina sa duta, kuha ni sinugat sa unang hapon, niya masita, kag damo nga proseso, ginhimo nga gold bars ang lehe, ginhimo naman sang mga jewelry, nag-abot sa imo, ginbakal mo, o kung ginatag sa imo, ginasuksok mo, halina sa Diyos. Kabalo ka? Halin sa Diyos na. Ang paha mo nga panit sa manog, di na halin. Sa Diyos, kaya ang Diyos nagtuga sa manog. Correct? Amo na damo sa mga tao, damo sa mga babae nga maglakat ka, mahal-mahal mo ang mga bag mo, panit sa manog gali na. Kung may design, bro, amo ng mga manog, punta na mo sa encyclopedia, kadamo sa mga manog nga nami panit. Kag amo nang kag isa pa nga ginagamit ang panit sang buhaya.
Nami man ang panit sa buaya, bala sa mga kwan, mga sapatos. May ara ko sapatos ako na nga panit sang ilaga. Way. Way nagdugay. Pero may panit ka sang sang buaya. Oh, pirti ka unit mo. Di nagalin. Diyos. Ang balay mo nga taom-taom balay mo, siminto, kabilya, di nalin. Sa Ginoo. Masili pastor, hindi Sa hardware ko nang ibakal bakal ko na shopping. No. Ang indalada sa ginbaklan mo, ginmanufacture na sa isa ka manufacturing company, nga ginkuha man, ginmina na alin sa dalawang duta. Sino naghatag sa tong mina? Ang Diyos. That is why kung tanawon ta, bilog ta nga lawas, wala gig kita nga aton iyatanan sang Ginoo. Forme nga ba? Balay mo, yan na sang Diyos. Salakyan mo, yan na sang Diyos. Ang bayo mo na, guro magsilang ang Diyos, ubaha. Huwag ka bilin. Lord, bilin ng abing isa. Hindi. Ubaha tanan, kaya ako na. Huwag mo. Nga ang tanan iya sang Diyos. Ang trabaho mo kasi na. Ha? Pastor, nag-apply man ko sa obra ko. Kung huwag ka pangitaan sang Diyos obra, naka-obra ka? Wala ay. Ang pag-eskwela mo, kasi na, yan ang Ginoo. Pastor, hindi nagpa-enroll ko yan, tingwaan ko yan, makagraduate ko, makatapos ko. Ilang grado mo? 75 lang galing. Pero, ginalaw sa Diyos, nga bisan paano, nakagraduate ka. Ang pag-graduate mo kasi to, mo? Hindi. Ang kwarta mo kasi na. Ha? Imo na? Pastor, sweldo ko niya. Huwag ka man nasweldoan kung huwag kang tagaan sa Diyos obra. Correct? Amo na kung ginapangayuan, kung gina-require ka sa Diyos, nga magbalik sa Diyos ng ibahin, hindi ka magdinalok, kaya hindi na himo. Correct? Ang lawas mo kasi na. Ha? Yan is ang Diyos. Nga Pastor, way makugintugas ang Diyos, kaya lima ko sa tiyan sang nanay ko. Di nagaling sa nanay mo. Kay lula mo. Di nagaling si lula mo, sa lula mo. Trison mo. Si lula mo. Way na tayo. Trisabala. Di kita nagalin. Kay Adan, kag kay Eva. Sino nagtuga kay Adan yung kay Eva? Ang Diyos. Kita mo? Amo na akong nga mapaangot, tanan. Di ka magsiling niya nga, ako niya, why niya ba labot ang Diyos sa ako niya. Amo na kita nga mga Kristiyan, dapat kilalahon naton. Ngayong tanan nga butang mabato naton sa Diyos, iyas ang Diyos kag kita, ano kita? Tulugyanan. So, kung tagaan ta ni application, we are servants of God and stewards of His property. All your money, all your belongings, all your life, all your work, all your skills, all your abilities, all your time, everything you have comes from God and it belongs to God. Kag silindire, until you acknowledge that God owns it all, you cannot move forward. Damo iya sa mga tao nga daw ila. Ina mga insect, abi na daw ila ang Spratly Islands. Baboy wahay yung tao. Galing kiti ula sila Diyos mo. Diba? Hagay awayan nyo ang Spratly Islands nga gagamay sina. Nga ang China perti kalapad-lapad. Kagkalayo pa halin sa China, agawon pa. Ang iyas ang Pilipinas nga kagamay ng daan ng lugar. Ang Pilipino man niya, hindi magpaperde. Pero perde gid Hindi sa magpaperde ko, pero perde gid. Daw totoy. Ang punto bala mo na, manunod mo lang.
Hindi ang mga tao ko, may Diyos lang sila. Hindi ka mangagaw sa hindi mo. Nga amo nakita ang mga Kristiyano kung anong ara sa imo, salamatan mo sa Diyos. Kuntintuhan mo, hindi ka magkaibog, o kundi ka mag-inggit sa iban, hindi ka mag-invest sa iban, nga may ara sila. Kag magkabuhi kita nga may contentment. Amen? Di kay, sila ka pa, uy, mga sila yun, kung may ara na yan, no? Kuya, huwag kayo ba? Sa Bible, no, kaya pangamuyo. Sila ni James, you receive not because you ask not. Mamuyo ka, para may ara ka man eh. Pag live with contentment. Amo nang ginambal ni Pablo bla sa 1 Timothy chapter 6, no? Kaya nagkari kita sa kalibutan, wala kita dala, magbalik kita sa Diyos, huwag man kita Japon dalon. The love of money is the root of all evil. Kadua, tayo maglawig. God is sovereign. Anong silingon? Magsiling God is sovereign. Ang Diyos, amo ang mataas sa tanan. God controls everything. God has the controlling power. Amo na magsiling sovereign. God is sovereign. Whatever God wants, or whatever God does is always right. Subirano siya mo. Siyang taas sa tanan. Amo na siling sang Psalm chapter 103. Nga kung ang Diyos, ang kaluoy sa Diyos, kung ano kalaba kung anong antad sa langit sang duta, amo na ang Diyos magmangin manuluyon sa aton. Nga aman, because God is sovereign. Siya ang makagagahom sa tanan. Siya ang nakibalo sa tanan. He is omniscient, He is omnipresent, He is omnipotent. He is sovereign. He owns everything. Amo na nga sila isang Bible, pagpanghatag ya, 5, 2, 1, mag-question mo? Mag-question na lang, Master. Master nga, ang 5 ginatag mo sa iya, ako niya 2, iya 1. Ang Diyos, naghatag, kung anong ihatag ya sa aton, depende sa aton masarangan. According to our ability. Kag siling dire, to every man according to his own several ability. Kung ang tao abi nga tagaan 5, abi isa lang inatag sa iya. Malipay siya? Siguro hindi iya masilip. Wa mo na yung akon nga abilidad, tagaan mo lang isa ba? Ang isa naman, kung tagaan mo to 5, tamaran sa ganit sa isa, 5 pa? Do you understand what I mean? Meaning to say, nagakabagay gid. Nga tagaan siya isa, kaya ang yada na attitude, hindi man saya kung tagaan sa 5, hindi man gano'n masarangan. Atong gintagaan 5, kung tagaan mo to isa, kulang pa to, kaya nga aman, ang kapasidad niya sa 5 mo. Ambot silingon sina, ang Diyos naghatag sa aton, sang bagay-bagay man sa aton. Whether it is in the form of resources, whether it is in the form of responsibilities, whether it is in the form of other things nga mabato nato nalin sa Diyos, kung diin ka man yung butang sa Diyos, amo nang bagay si mo. Bla? Ang isa ka janitor, hindi na bagay mag-manager. Di ba? Ang manager, hindi man sa bagay mag-janitor. Nga kami mga tao ang kapasidad ya sa janitor mo. Misaya, kapasidad ya mag-manager. So, ang Diyos, alalangay ang pagpanghatag ya sa tao. Kuna mo nang itsura ang inhatag sa Diyos sa imo, angayan kada. Hindi ka na mag-inggit sa iban. No, pareho ko itsura sa kay no? Kung ako manawin, masiling ko man tayo, may itsura ko, pero kay brother, ba? Maano ko, may nulsol. Amo na ang abisan sa itsura, talen, lain ang itsurang ginatag sa Diyos sa inyo. Isan ka lain-lain pang itsura sa iban, at least, may itsura. Diba? Hindi kita amo nang
manamdaman naton, Lord, thank you because you have created me special. Amo na kamo, ang Kristiyano, mga special child kamo. Special. Lain-lain pag intindi niya, special child. Special children kamo sa Diyos, di ba? Mormay ka? Special ka, kay gintuga ka sa Diyos, nga ginapakamaayo ko sa Ginoo. Kung ara ka kay Jesus Christ, ginpromisahan na to sa Diyos, sang eternal life, di ba? Kung ano ang mga butang nga ma-experience na talas kalibutan, may mga problema mandra, hindi na makakompensate sang blessing ang ginahatag sa Diyos sa imo ginatigana dito sa langit. Amo na kung may mga problema kita, kinawadon, masakiton kita, para sa ako may masakit. Salamat sa Diyos. Nga ay di, kung kaon ko sa Diyos, kundi it's a blessing for me, di ba? Kita mo sila ni Pablo, niya, I am betwixt two, whether to depart or to be with Christ, which is far, whether to stay or to depart, which is far better. But sila ni Pablo, may na nagpabilin ko di, kay I have the chance to preach the gospel. Amo nang rason kung wala kapag ginakuha sa Diyos, kay may purpose pa ang Ginoo sa kabuhi mo. And you have to understand that each one of us, we have our own responsibilities. Nga, you have to discover it. Anong purpose ang gintuga ko sa Diyos diri? Anong purpose nga ari ko di? Anong purpose nga amo ning akon kabuhi? Kung ikaw, Kristiyano, mga young people, dapat maintindihan nga ang importante sa kabuhi mo, nga may Kristo ikaw, kag kung may Jesus ikaw sa kabuhi mo, mangin mapuslanon ka sa Ginoo. Kumparar sa mga young people nga wala Ginoo, nga hindi mapuslanon sa Dios. Okay? So, amo na tagsa-tagsa ginatagaan sa Dios. Amo na sila ni Charles Spurgeon. He was the judge of the ability of each of his servants. Amo nang Ginoo naton, no? Okay. Katatlo katapusan. Ano ganito number 1? God owns everything. Ikadua, God is sovereign. Katatlo katapusan. God is a perfect judge. Perfect judge. Ang tanan niya ginatag sa Diyos, may day of reckoning. Okay? Magsiling ka gani nga day of reckoning, ano? Ang tanan man niya ginatag sa Diyos sa imo, ano? Enumerate. What are the things that God has given me? Sa imo. Surveyon mo. What are your strength? Pagsiling ka strength gani, ano mga provisions ang Ginoo sa life mo? Number 1, kung ikaw pamatanon, salamat sa Diyos, may ginikanan ka. Ang ginikanan mo, nakapatindog sa balay para sa imo. Ikatatlo, ikaw naka-eskwela. Ikaapat, ikaw naka-obra. Ikalima, ikaw Kristiyano, Kristuhanon, kag-ari ka di. Those are the blessings. Bawa mo ning akon mga strength. So, ini mga strength mo ni siling sa Bible, stewards kita sinitanan, di ba? Pero mag-aabot ang adlaw nga kung tanan-tanan nga ginhatag sa Dios sa aton, sukton ta sa Dios kun diin ato. Kada isa sa aton tawgon sa Dios sa diin, sabi man judgment kung Kristohanon kita. 2 Corinthians 5:10. So, hindi na ta maglawig. God is a perfect judge. He holds us responsible for what He gives. Amo nang hinimo aya? Nag-abot ang time nga nagbalik siya. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Yan. Okay. Ikaw nga 5. Anong 5 nga, bebe? 5? Sila niya master. Ang 5 inatag mo sa akon. Bawgin make business ko. Biltada, 5. Baw sila sa master. Wow! Well done! Congratulations! Thou good and faithful servant. Panawag niya, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Aman ikadua. Pero ikatatlo, anong sila ang kumbensang Ginoo sa ila? The wicked and slothful servant. Ikaw,
malaot ka, tamaran ka nga klase servant. So in other words, ang Diyos ga-expect sa aton that we will be faithful and fruitful for everything ginatag sa Diyos sa aton. Paano kita mangin fruitful sa aton kabuhi? Mangin fruitful ka sa kabuhi mo, number one, kung nag-alagad ka sa Ginoo. Nagasunod ka sa Diyos. Kasi sila isang Biblia, kung nag-Christian ka, that means you have to follow the Lord. Kung nakabatong na ka Jesus nga mo Savior, why ka pa nakapatugmaw? You have to follow the Lord in baptism because it is a way of being faithful to God. Hindi man pwede, masiling, ako mala pastor, nakabato na ka Jesus, hindi na katuig, damo na katuig, nagasunod ko na sa Ginoo subong, nagasimba-simba lang. Importante, after you got saved, nakabatong ka kay Christ nga mo Savior, nagtuo ka, ang dason nga step nga mo, you follow the Lord in baptism, and then live for Him. Muna yung fruitful na Kristiyano, fruitful na kabuhi. Hindi kay kung Kristyan ka na, tumawan ka na, tapos galagyan ka na sa Ginoo, now you see, now you don't. Hindi na namin attitude sa isa Kristiyano. God expects us to be fruitful and to be faithful. Fruitful, mapuslanon ka. Mapuslanon ka sa bulaton sa Diyos. Diba? Whatever works or activities of God, mungin mapuslanon ka sa Ginoo, paagi sa imong kabuhi, paagi sa imong voluntarism, kag bisan pa sa mga resources sinatag sa Dios sa imo, you have to be faithful to God. Okay? Are ang duha ka klase ng servant, siling naton, ang good kag faithful servant siya, nakabaton, sobra. Ang faithful servant, are yung pagdayaw sa isang Ginoo, sang master, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful, enter thou into the joy of thy Lord. Tatlo gid. Ang punto the more you give, the greater your responsibility. Kag kung greater responsibility mo, the greater the blessing. Kung dako ang inahatag sa Diyos sa imo, kung di dako man po kamayo sa Diyos, gusto mo gamay lang, di nang bintaha. Ang imo abi workload, ara ka sa managerial, kag ang janitor. Although ang janitor, okay man na Japon, kay happy man na siya sa work. Pero ang dako nga blessing, ara kung dako ang imo nga responsibility. Kung faithful ka sa gagmay nga butang, tagaan ka sa Diyos, madlag ko pagit nga mga butang. Kamo naman bali sa Luke 12:48 to, tandayan sa iyo Bible. Sila isang Ginoo, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. To whom men have committed much, of him they will ask the more. Luke 16:10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is just in the least is also unjust in much. Okay? So, ari ikaduwaya, wicked servant. Ito yung mga itong servant, ari ang wicked. Anong ganansya niya? Una gid, lain ang panumduman niya sa Ginoo. Abi mo, pinsaro naton, do not think evil of God. Thank God always. Kadua, doing nothing to God is unacceptable. Why siya nag-imo? Sangin pa, obrasan Diyos sa iya. Hindi na acceptable para sa Ginoo. Dumdum ka mo nga tao? Sino ni siya? Kalantaw ka mo sa iyang pelikula? Ha? Gods must be crazy. Sino na siya? Si Nick Sao Toma. Taga-Afrika. Nahimo ang artista. Ay, abi mo, kung tunan mong istorya sini. Ang una niyang pelikula nga, Gods Must Be Crazy. Ang naganansya sa to sang producer, sobra $200 million. Amin mo kung pila lang inatag sa iya, $300. Ikaduwa yung pelikula, sa $300 na, hindi sa kabalo magamit sa kwarta. Kasi, siyempre sa Afrika, ang $300 niya para sa ilaya, hindi sa kabalo magasto. Ngini mo ila, patindog sa mga balaya nga daw, payag-payag, kay tungod siya to.
Gininto lang sa producer sa to sang Gods Must Be Crazy. Sa uligin kuha naman sang another one, part 2 naman guro, tagaan siya, $80,000. Dako na, no? Paghatag siya $80,000, baw, namuhaw siya. Ang inimo, baw, nagkuhan siya, nagbakal siya, damo ang grilyo, tapos, nagbakal sa damo ilim, nagbisyuhan sabi kung sa aton pa. Hasta sa ulihi, naubos siya kwarta. Pagkaubos ang kwarta balik siya sa uma. Dito sana nadol, kag iban pa. Hasta sa ulihi, nasapuan na lang siya nga, pigado kayo, kag nadula, kay napatay ito siya sa iya uma. Amo ning classic example sa isa ka tawo nga wala kapuslanan ang iyang nabaton kay nga aman nagtupa lang sa wala pulos. Bisan pamilyaya wala katilaw. Bisan pamilyaya wala na benepisyo sa tuman. Kay nga number 1, sang nakabaton siya sa dako-dako, gusarya sa ako gulingon, nagpagusto siya, abiya tanan, muhaw siya mo. Nga pigado sa primero mo. Karong kayo nag-ayuhan na siya, ang tanan-tanan daw ang kunon niya. Asang uli kinaubos. Di kundi, nagbalik siya sa kapigado. Amo na ang punto. Ang mga unfaithful servant, waya ginagamit para sa Diyos, ang gwa sina, balik naman sila sa numero 1. Amo daw Christian ka, the more nga gina-bless ka sa Diyos, the more nga tutom ka sa Ginoo para ang blessing sa Diyos nagabugana sa imo. Pero kung abusahan mo ang mga blessings sa Diyos sa imo, kay steward ikaw sa Diyos, bawion na tanan sa Diyos sa imo, wala ka nabilin, kag anong gwa mo, you will be in the outer darkness. You get the idea? Alright. Conclusion ta. How do we live and prepare for Christ's return? Kaya mo ni subong, di ba? You prepare for Christ's return by being faithful stewards of the resources, abilities that God gave you. We are not to sit around waiting for the coming of Christ and do nothing. Musili nga, lapitan magkares Kristo, bisan din lang ako magsimba, bisan din ako maglagad. Amo na Christian, magtutom ka sa Ginoo. Ang mga tao nga ginabusuhan nila ang Diyos, sila, papatugma ko. Nagbato ko kay Kristo, nagpatugma ko. Wala na sila. Siling sang Book of Hebrews. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Mga tao nga tinarsuhan mong Diyos, Abi mo, ay kabalo ang Diyos na ginahimo ta. Simba-simba, tapos, kuno abi daw Kristiyano man. Gali kay wala balatyagon sa Ginoo, siling sang Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Tandaan na. Hindi naton pag-ilawg-lawgan ng Diyos. Kung nagsunod ka sa Ginoo, you follow God. No turning back. Munang siling sang, I have decided to follow Jesus. God has given each of us certain resources and abilities, and He expects us to use them for His glory. He expects us to be productive for His kingdom during this time, and while waiting for Christ's return. Ginawa naman nilang itnon, thank you, God, sang imong pag-hatag sa amon, sining reminders. We know, Lord, that we are your stewards, tulugyanan kami. And it is just proper that we have to be faithful to you as stewards. Kay kabalo kami Ginoo nga wala gid sang nabilin sa amon kun kuhaon mo ni tanan. Apang salamat kay ang grasya nimo nagapabilin sa amon. Kabay pa ini madumduman namon sa among kabuhi. Agud hindi kami pabilin nga ara sa pagkabuhi nga may pagkahamkon. Tudloy kami nga mangin generous kami sa tanan nga bagay because we know, Lord, that in everything that we have belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige mga